Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay September 5, 2023 at second day of trading natin. So wala pa rin yung foreigners natin. Lumabas ulit sila. Meron tayong 669.21 million na net foreign sell. Pero dito sa trending stocks natin, medyo marami yung gumalaw na stocks natin. So siguro sa dami ng lumabas sa foreigners, madali na lang paangatin ngayon yung ating stocks kapag nag-trade yung mga locals naman natin. Kasi sumipa karamihan dito sa mga trending stocks naman natin. So may konting pabuhos tayo kasi kaninang umaga umabot tayo ng 0.7% pero nag-close tayo is 0.17%. So nahirapan pa rin siya. 6,225.0. So 6.2 yung current na price action. So nagsusupport siya dito, no? Malapit sa 6,100 level naman. Okay? So maganda yan kahit na medyo wala tayong foreign presence dito sa market natin. Okay? So ito yung mga gumalaw na stocks natin for today. Medyo marami sila. Si ABA, so ilang araw ng green na napapansin natin. So meron siyang 8.0, ilan ba to? 8.06% na gain. So second to the highest na may trade volume si ABA. Ang nauna yata si Araneta, di ba? Yung ating pinaka gainer for today. Pero ito po mangalawa si ABA naman natin. So, meron siyang net foreign sales siya 9.94 million. So, anyway, nakatulong siguro kahit paano yung sentiment niya doon sa disclosure niya kahapon naman. Okay? Tapos Converge, so ilang araw na. So, pangatlong araw na nagba-bounce. So, ubus na rin siguro. Pero meron pa rin siya 8.7 million na net foreign sale naman sa kanya. Pero nag-up siya ngayon ng 2.72%. So, nagba-bounce itong si Converge. Lalo na to si Monday natin. So nag-up siya ng 4.31%. Ito maganda kasi meron siyang net foreign buying. So meron siyang 9.89 million na net foreign buy po dito sa market natin. Tapos yung CS West, di ba, na pag-usapan natin. So up ulit siya. So kahit na overbought na, pinipitik pa rin siya. So 2.14%. Meron din siyang 8.65 million na net foreign buy. PLC, so nagkaroon ng profit taking minus 4.84%. Tapos, hindi ko nakita yung ilan yung net foreign sale nito. Tapos si nickel natin, meron siya. So umakyat din kahit papano, 0.38%. Tapos net foreign buy siya ng around 500K naman. Okay? So mapapansin mo, karamihan ng stocks parang nag-bounce sila ngayon. Tapos yung iba, nag-drop pa rin naman yung iba, pero parang mas marami yung bounce ngayon kahit na medyo lumalabas pa rin po yung ating mga investors. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago po dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes. Huwag mo itong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. So due diligence na lang po doon sa stocks na gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka dito sa mga reviews or kung gusto mo join ka sa ating trading community naman. So check mo na lang po yung ating daily uploaded videos, company reviews, eventually magre-rebound din yan. Ayan. So wait lang natin ng konti. Company reviews natin, profit or loss, yung mga sample trades, basic indicators, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating PSE market studies naman. Ayan. So buti nila nag-bounce si ABA natin. Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. So check mo lang po yung mga posts. Tapos dito sa social media, dito sa ating Facebook account. Ayan, follow mo na rin po para nag-post tayo kasama ka. Yung ating Facebook page, pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Tapos yung ating Bodega Peak sa local market, sa US market, at saka dito sa cryptos. Sa money earners, yung mga side hustles naman natin. Ayan, so check mo na lang po yan. Hopefully makatulong sa'yo. Kasi yun yung gusto natin. Meron tayong mga passive income. Okay, tapos hindi ko yata na-repost pa yung summary. Ayan, magre-repost ako dito kasi babasahin natin yung mga catalyst natin. Ayan. So si MPI, madalas pag-usapan ngayon kasi eto si GSIS, ang laki ng binili niya, 2.49 billion common shares from August 23 to September 4, increases its stake to halos 12%. So dati, bago yung delisting ni Metro Pacific Investment, kaya number one sa trending siya eh. So dati, nasa 3% lang siya, more than 3%. Ngayon, bumili pa siya ng marami. So tingin ni GSIS, undervalued si Metro Pacific, and then parang gusto niya yung delisting niya kasi siguro magantay siya until gumanda ulit, saka siya papasok ulit dito sa
Philippine market. Okay? So net foreign sale tayo, not so good pa rin yung investors. Ito kasi medyo kagaya kanina 0.5, 0.6 yung yung market natin. Tapos pagdating ng pre-close biglang binuhusan, laglag ka agad siya. So madaling bumagsak yung market kasi wala tayong foreign investors. So 669.21 million net foreign sale. Tinamaan ngayon is property gawa ni SMPH. Nag-drop siya ng malaki. At saka sa finance sector natin. So panalo si mining, umakyat si SCC, di ba? So sa top gainer sa blue chips. At saka yung ating holding firms. Si Monday, saan ba nakalagay? Sa industrial ba to o sa services? Si Monday natin. Okay? So Globe received 600 million for the turnover of another 55 towers. Ang dami niyang cash. ASN, nag-drop ng konti. Approved the investment in 335 megawatt onshore wind project located in the province of Laguna. Okay, so ito yung expansion na ginagawa niya. Tapos si MPI, MPI delisting happen. So inantay pa rin. Pero mangyari na, di ba? Nagbotohan na sila. So Philippine Pension Fund, GSIS, boost MPI stake to 12%. So possible delisting will not proceed unless exemption is obtained from PSC or GSIS joins the acquiring consortium. Ayan. So tingnan natin, parang may kwento si MPI natin. So according to industry peers, there's still a chance that the listing will push through. Ayan. So may sagot si Ma'am April. GSIS now owns 12%, might not be counted in the public float. This means tender offer might proceed over 14.58% tender shares. Okay, so kasi kung isasama mo yung 12% na binili ni GSIS kay MPI plus yung public shares, 26% na yan. So minimum public float para hindi ma-delist is 20%. So nakasalalay ngayon dito. So ngayon, alam mo mangyayari dito kay MPI kapag hindi siya na-delist, maging maganda, tingin ko magaganda yung galaw ng price action niya kasi ang laki ng investment ni GSIS. So abangan natin kung ano yung mangyari. So sabi naman niya ni Ma'am April, so may chance pa rin na madili. So depende yan. Kaya pala nagti-trending si MPI natin. Akala ko tuloy-tuloy na yung niya yung pinaka-delisting niya. Okay? So mukhang pinag-uusapan yan ng maigi. Gainers, most active kanina si Aba Monde, Tel at saka si Fruit. Frutas, si Fruit nag-drop. Ayan. Fruit, a leading food and beverage retail operator secured. Okay, so ito siguro yung catalyst niya. Meron siyang 300 million credit facility from Philtrust Bank to boost its purchase to 1 billion. Ayan, so meron kasi siyang nakuha na capital. Okay? So ito yung isa sa negative news sa market natin. Siguro ininda na rin ng foreigners kaya patuloy na naglalabasan. Ayan pala, mataas yung inflation natin. So last month, ang sabi is 4.8%. Ngayon, umakyat tayo na 5.3%. So, ibig sabihin, yung pera mo sa MP2, di ba? Kung halimbawa 6% siya, so halos pares lang siya. Pero at least nakatulong, di ba? Kasi yung pera mo, yung value niya last time, yung value niya ngayon is ganun pa rin naman. So anyway, kung bumaba yung inflation, so kikita ka pa rin. So inflation yung yung kalaban natin as of this time. So CPI is 5.3%, ASEAN Fresh Capital, ICT unit in Poland is now connected to Chinese and South Korean ports. MPI, ICE Cable Car System for Tourism, RLC, nag-spike to kanina. Commence construction of the first tower of premium project. Meralco invested 597 million for the new substation. Tsaka ito, yung panggulo yung ginawa ni GSIS. So mukhang possible nga na hindi madili si GSIS. So abangan natin yung mga disclosure. ASEN completes preferred share offering. MPI teams up with Malaysia-based rail firm for 3 billion worth of rail projects. So ang dami project ng MPI ngayon. Ayala Generica Drugstore looks to expand in Visayas and Mindanao. MPI Hartasuma on cable car projects. Wider linkage with BCT, ICTN. Jollibee gets majority in Jollibee Hong Kong. Growth, si Ali, nag-bounce pa to kanina. Parang nag-bounce to kanina. Ayan. So MPI traded as much as 5.21. Okay, so maraming bumili kasi. Bumibili pala si GSIS. URC nag-bounce to, di ba? So maraming nag-bounce ngayon. 5.3% yung inflation, bad news yan. Tapos yung galawan kahapon, sells 20 million in unlisted preferred shares to honor for 0.01 per share. Ang mura naman. Pero ano naman to, unlisted preferred shares. So mga preferred shares po yan. Okay?
So, yun lang yung mga na-post natin for today. Okay, so inflation, yan yung bad na catalyst sa market natin as of this time. Okay? So guys, yung ating Patreon, ayan. So always open, yung mga gustong mag-trade, gusto malaman yung mga trade natin, trading community, at saka learning sa trading investing sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman. Okay? So tingin tayo dito kay to trade Asia natin. So ito yung sinasabi natin kanina, mapula pala tayo nung umaga, bumawi siya mga 0.5% yata to, tinaas niya. And then pre-close, nag-drop tayo to 0.17. So verde pa rin naman siya. Mababa pala yung traded value, 3.21, 46% foreign and 54% local. So kaya lang ito yung ayaw natin. Kasi madaling bumagsak yung market eh. 669 million net foreign sell. Ayan. So SMPH nag-drop, MPN, nag-drop pala siya 1.16. And then sa gainers, mas marami yung mga blue chips natin na malakas. Monde. So reversal na to si Monde, no? Kasi meron siyang net foreign buying lagi. 4.31. URC nag-bounce 3.33. SCC bumalik 2.86. Converge 2.72. So medyo marami yung mga blue chips na maganda yung galawan natin. Okay? So tingnan natin yung ating mga winners for today's trading natin. So si ARA, ayan, 20%. Si ABA, 8.06. Tech W, si Tech kaya. Hindi ko nakita si Tech eh. 5.8%. ABS, sumisipa si ano kayo meron dito kay ABS natin? 5.26%. Si Mondi, 4.31. X4, URC, 3%. Balay, nag-bounce na rin, 3.19. SCC 2.86, Robinson 2.68, si Plus, umakyat pa rin 2.44%. Okay? So dito tayo sa losers, si PNX nag-drop din siya. So isa lang yung buyer niya eh, nakita ko kahapon. Ewan ko ngayon kailan yung seller. So ECP minus 10%, Lotto, nag-drop na si Lotto minus 7.54. Medec, kawawa naman yung investor dito, minus 6.67. Fruit, binawi din yung mga gains niya, minus 6%. PLC minus 4.8. And then si APBI minus 2.96%. Okay? So yun po yung galawan natin dito sa market. Ayan. Hindi ko na ilagay yung indicators natin. Kakamadali ko sa sa post natin. Okay, so lagyan natin. So nagkakaroon tayo ng technical support dito sa 6,000. I-adjust lang natin 'to. Hindi ko naayos yung indicators dito sa kapal niya, no? 6,100. Kasi yung parang nag-double bottom nga siya, no? Umakyat, nag-drop. Kailan kasi medyo bias ako sa downside na market kasi yung foreigners. So tingnan natin, hopefully okay lang dyan, hindi bumagsak yung market natin. Nagtatry na magkaroon ng divergence yung RSI at saka yung price action ng index natin. So anyway, technical support pa rin naman yung 6,100 dito kasi previously yung market natin nag-ilang confirmation siya dito sa bandang baba na support. Anyway, yung galaw niya is green siya, gumaganda yung itsura, pero kailan makakita tayo na net foreign buy dito sa PSE market. Okay? So as is na lang muna kung ano yung galaw niya. So yun yung tingin natin sa PSE market. Ayan. So kahapon, wala tayong reference dito sa US kasi holiday, Labor Day yata nila kahapon. So ngayon, S&P is nag-drop negative 0.15, Dow Futures minus 0.03 at saka si Nasdaq 0.27. So mukhang pullback. So pullback na dito sa bandang Europe. And then dito sa bandang Asia, malakas pala yung drop oh. Tingnan mo, ang daming nag-drop na stocks, rather Asian stocks. Ayan, nag-drop yung galawan nila. Okay? So medyo mahina din pala yung global market natin. Cryptocurrency, so mahina pa rin si crypto. Merong announcement kanina si BNB 215, Ethereum 16 at saka si Bitcoin is 25K. So mahina pa rin man. Basahin niyo yung mga message sa inyo, yung mga hindi walang na-receive, pero may na-receive ako si BUSD, ipalit mo na ng ibang stable coins kasi tatanggalin daw by February 2024 ni BNB. So hindi na daw nagpo-produce ng BUSD natin. Ayan. So USDT na lang, malamang. O USDC. Di ba? Yan yung mga stable coins na pwede nating ipalit na nakapeg sa $1 naman. Okay? So check nyo yung mga cryptonatics natin. Ayan. So balik tayo dito. Refresh natin. Buyers and sellers. Okay.
Tapos tingnan natin yung ating mga trending stocks. Okay? So nauna sa listahan ko si ABA. So meron siyang mga big volume dito pero net sell yung nakita natin, di ba? Saglit. Tingnan natin yung ano. So nag-profit taking na siguro 'yon. Good yung move niya ngayon. Nag-up siya ng 8.06%. Pero meron siyang net foreign sale na 9.4 million. So sino kaya yan? APS, BPI, ang buyer, and then APS Video yung ating pinaka-main seller. Pero ako, ang tinitignan ko sa kanya, technical price action, meron siyang, umakyat siya, pero net sale kasi. Anyway, tignan natin yan. Meron siyang malaking dalawang volume, so bumabalik yung mga retailers natin. Tapos na break natin yung 1.3 psychological resistance and then sumampa ng konti dito sa MA20. So siguro lagay natin na support na yan 1.3. And then next na resistance natin dito sa dalawang candle na to. Pwede rin naman dito 1.4. Masyado yata akong bias. Meron kasi akong ABA. Ayan. May napulot tayo na ABA nung nag-green siya dito ng candle last time. So meron siyang, hindi ko pa binibenta natin. Malay mo, mag-spike pa siya. So pwede dyan 1.4 kung medyo conservative ka or 1.5. Ayan, medyo bias nga ako kasi meron pa rin akong hawak na aba stocks natin. Ayan. So, tinimingan natin nung bumagsak yung price niya. Ayan. So, okay, tingnan natin for the coming few days kung abot siya dito sa 1.4 or 1.5 bago siya magkaroon ng pullback kasi malalakas yung galaw niya, minsan nagpo-pullback din siya ng malakas naman. Tapos gumanda yung RSI niya pero below pa rin naman ng RSI 50, so nag-recover na siya sa oversold. And then maganda yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So tingnan natin parehas to bukas kasi meron nga tayong hawak na ABA shares. Huwag lang bumagsak. Kasi pag bumagsak to, maabot to ng minsan 10%, 6%, ayan, 8%. Ganyan yung mga galawan niya. Yung mga candle na yan, lalaki ng percentage naman niya. Okay? So, yun lang muna. Wala tayong catalyst na nakita kay ABA. Next, si Converge. So good news sa mga holders na. Pero hindi pa tapos yung Sino kaya talaga tong investor na to na araw-araw nagbebenta eh. So 2.72%. So ilang araw na siyang gain. Minus 8.7 million net foreign sale. City Sextar All Bayan. Baka si UBS. Macquarie Mandarin. Ay, ito pala. Macquarie Mandarin yung pinaka-seller natin. Ito mga big shot na investor yan. So lumalabas siya. So ngayon magre-retest tayo sa MA9. So maganda nauntog siya ng konti. Pero maganda makita mag-breakout dyan sa MA9 kasi yan yung immediate na resistance natin. So, pag nandito na siya, siguro sa MA20, ewan ko si Converge, si Monde, baka nasa MA20 na. So, good sign. Pero medyo malayo pa yung lalakbay nitong Converge natin. Wala kasing walang share buyback si chairman kaya hindi natin makita na sumipa yung pabalik yung price action. So, nonetheless, very good. 3 days na siyang nag-recover and then halos i-feel na niya yung nawala dito last time na magkaroon siya na sudden drop ng prices naman natin. Okay? So, good news para sa mga Converge holders. Next, net foreign sale pa rin kasi kalaban natin dyan Next, si Monde. Ito, di ba? Medyo naubos na yung ayun nag-MA20 na pala siya. So, okay. Nasa reversal side si Monde natin. Meron siyang trend dito. And then, on the way siya para mag-retest o nagre-retest na siya dito. Iakyat ko ng konti kasi nandyan na siya. So tama naman, current resistance, pwede rin naman. Iakyat natin ng konti, medyo bullish tayo. So 7.8 yung next na resistance or dito sa 8.2. So very good yung ganda na reversal niya kasi may pattern siya, yung mga hinahanap natin na RSI pattern, MACD pattern, plus yung mga breakout pattern nandun lahat tapos higher low. Okay? So continuous yung recovery. Hopefully para sa mga syempre investor natin na may hawak sa kanya since IPO days natin sa 12 pesos yata yung pinaka-IPO naman niya. Okay? So, yung sa price action, tingnan natin. Net sell pa rin kasi 4.31%. So, up itong si Monde. 9.8 million net foreign buy. Mandarin, may bili. UBS ang buyer at saka si Papa JP Morgan yung ating pinaka-main seller naman. So, may volume siya. Tapos, di ba, alam natin yung mga CEO natin namimili. Next, si S-West. So talagang ginanda ni S-West yung galaw niya. Grabe yung niya.
Ilang percent na yan? More than 10% na rin siguro to eh. Ayun, 13% na rin. So, akala mo ba naman? Pinupush pa rin, So, laki ng volume, May buyer tayo dito, hindi kaya si GSIS yan. So, support na lang natin yung 7.65. So, malakas siya kasi na-fill yung gap. Tapos nag-stay siya, yung price niya nag-stay sa taas. So, next, bago mag-pullback siguro. Kasi kita na lahat to, overbought masyado si SPS natin. Kailangan niya mag-pullback para makasain naman tayo sa kanya. So gusto siya ng investor kasi ito, ang laki ng volume niya. Tapos parabolic na yung galaw niya. So 8.3. Tingnan natin for the coming few days kung mauntog siya. Pero nonetheless, kung holder ka, congrats po kasi maganda yung nakikita natin na future for the first time nitong si SWS natin. So up siya 2.14% and then ayan 8.6 million net foreign buy. Salisbury SB Equities ang buyer and call UPCC yung ating pinaka-may seller. Wala siya masyadong seller. So kayang-kaya nilang itulak yung price action nitong si S-West. Ayan. Next, PLC. So pullback muna. Pero ganito talaga yung galaw nitong si kaya napakat ako last time dito eh. Dito ako napakat 0.52. Hindi ko naman na binalikan tong si PLC kasi yung average ko naman dito 0.49. So ayaw natin mawalan ng gain last time. Pero tingnan mo nga, gumalaw siya. Pero yung mga galaw niya, ganyan talaga. So kaya pag pumasok ka sa mga penny stocks talagang yan, babantayan mo yung galaw. So 0.59 yung current price, na pullback after ng overbought. Pati si Lotto, na pullback din siya, no? So sumabay yung drop na ni PLC natin. So talagang ito yung catalyst niya, si Lotto. Balik tayo sa kanya. And then so magre-retest siguro dito sa Okay, nagre-retest pala sa support. Tingnan natin bukas kung kaya niyang ibalik yung kanyang momentum naman. Okay? So yan yung price action natin. Meron tayong drop 4.84%. Net foreign 500K. Call AAA ang buyer, Citysec call yung ating pinaka-main seller. Okay? So intact pa rin naman siya. So yun nga lang, volatile talaga itong si PLC. Next, nickel. So another gain. Na araw para kay nickel natin. Medyo nauntog lang siya ng konti. So nag-resist siya dito. Okay, sakto naman sa resistance 5.4. Ayan. So pag bullish ka dito sa 5.7. So anyway, pause. So tingnan natin, hopefully hindi siya mauntog dito sa malapit sa RSI 50 level natin. So okay din yung MACD. Okay pa rin naman yung RSI formation natin. So siguro kulang niya volume. Saglit, silipin natin si FNI. Kasi umakyat din eh. Si FNI may volume talaga nakita mo dito. So, yun yung mga hindi natin napapansin, no? Pag, syempre, laglagan kasi yung mga stocks during that time. Okay? So, yan lang muna, 5.4, baba natin yung resistance. So, up siya, 0.38%. 500K din yung net buy. Call Wealth ang buyer and then Eastern Citysec yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, yun lang muna yung tingin natin. And then, yun lang yung mga review natin for today. So, medyo maraming gumalaw na berde ngayon ng mga stocks natin kasi dito sa stats natin, lalaki yung pinakamababa dito sa top 30 natin is 2%. Tapos 8% si ABA natin. So, medyo maganda yung galaw ng market natin for today. So, hopefully bukas makita natin yung net foreign buy kasi kung hindi, Friday, baka profit taking na naman yung galaw ng market po natin. Ayan. So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka lang guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to para sa mga play to earn games dito sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon. Yung mga gusto sumali sa trading group po natin, always open po yung Patreon naman natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.